Pumula ang maliit na screen ng telepono ni Elena. Isang mensahe mula sa kanyang bangko ang pumasok, diniskwalipika. Ang transaksyong nagkakahalaga ng 2,500,000 piso sa kahera ng ospital ay hindi pinahintulutan. Bahagyang napangiti si Elena. Humigop siya ng mainit na tsaa habang nilalanghap ang nakaka-relax na amoy ng sampagita at tanglad sa loob ng isang mamahaling spa sa gitna ng Makati. Sa mga sandaling ito, habang nakapikit siya at dinarama ang kapayapaan sa pagmamasahe ng kanyang mga balikat, alam niyang gumuho na ang buong mundo ni Marco, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. 3 taon na ang nakalilipas. Kaya niyang isipin ang hitsura ngayon ni Marco na nasa isang ospital 15 kilometro ang layo mula sa kanya. Namumutla, pinagpapawisan ng malapot, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa kahera ng ospital. Ang kanyang ina, ang malupit na biyena ni Elena na si Aling Carmen, ay malamang na nakahiga na ngayon sa isang pribadong kwarto matapos ang isang maselang operasyon sa atay. Naghihintay ang matanda ng atensyon at marangyang pag-aalaga, walang kamalay-malay na ang kanyang paborito at pinagmamalaking anak ay walang ni isang kusing para bayaran ang napakalaking gastusin. Hindi naging madali para kay Elena na maging ganito kalamig at katigas. Ang yelong bumalot sa kanyang puso ay hindi lumitaw sa isang iglap lamang. Unti-unti itong nabuo mula sa libu-libong hiwa ng pagkabigo, kalungkutan at pagtataksil na tiniis niya sa loob ng kanilang pagsasama. Sariwa pa sa alaala ni Elena ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Inaasahan niya ang matatamis na halik, ang mainit na yakap sa kama na napapalamutian ng mga talulot ng rosas, at ang mga pangako ng isang masayang pamilya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ng gabing iyon ay ang malamig na liwanag mula sa laptop ni Marco. Nakabukas ang isang spreadsheet na puno ng mga numero. Sa halip ng mga salita ng pagmamahal, ipinaliwanag ni Marco na kailangan nilang maging praktikal. Sinabi nito na hindi nakakabuhay ang pag-ibig at kailangan nilang maging malinaw sa pera upang tumagal ang kanilang pagsasama. Kahit ang maliit na interes mula sa kanilang pinagsamang ipon sa bangko na hindi aabot ng 300 piso, hinati pa nito ng pantay. 150 piso bawat isa na kailangang ilipat sa kani-kanilang personal na account. Nang gabing iyon, tumawa na lang si Elena sa loob-loob niya. Inisip niya na baka sadyang masinop lang ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanyang sarili na baka ito ang katangian ng isang mabuting haligi ng tahanan na nag-iisip para sa kanilang kinabukasan. Hindi niya alam na iyon na pala ang unang patak ng laso na dahan-dahang papatay sa kanyang pagmamahal. Bilang isang lisensyadong parmasyutiko, 3 beses na mas malaki ang kinikita ni Elena kumpara kay Marco na isang pangkaraniwang empleyado lamang. Ngunit iginiit ni Marco na dapat 70% ng gastusin sa bahay ay sagot ni Elena. Ang katwiran nito, kung sino ang mas malaki ang sahod, siya ang dapat magdala ng mas mabigat na responsibilidad. Tinanggap iyon ni Elena nang walang anumang reklamo, nais niyang maging mabuting asawa. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang patuloy na pag-uusisa at paghihigpit nito sa bawat sentimong kanyang ginagastos kahit na sarili naman niyang pera ang kanyang ginagamit. Tuwing uuwi siya galing sa pamilihan, aagawin ni Marco ang resibo, titingnan bawat linya na tila isang investigador na naghahanap ng nakaw na yaman. Tatalakan siya nito kapag nakita nitong bumili siya ng sariwa at malambot na karne ng baka imbes na ang murang buto-buto na halos wala ng laman. Bibilangin nito ang perang ginastos niya para sa isang pirasong pritong manok na binili niya sa gilid ng kalsada dahil sa sobrang gutom at pagod pagkatapos ng 12 oras na pagtayo sa botika. Ang pinakamasakit pa, kapag kumakain sila ng hapunan na binili ni Elena, halos ubusin ni Marco ang pagkain. Tapos ay magpapadala ng 20 pesos sa pamamagitan ng telepono na may mensaheng nagsasabing nagbayad na siya sa kanyang kinain para patas silang dalawa. Ang bawat araw na dumaan ay unti-unting sumakal sa kalayaan at kaligayahan ni Elena. Ngunit ang pinakamatinding sakit na tumarak sa puso ni Elena ay nangyari noong isang gabing bumabagyo ng malakas. Bumili si Marco ng mga tuyo at daing na malapit ng masira dahil nakasale ito sa palengke ng bagsak presyo. Pinilit niya itong ipakain kay Elena upang hindi masayang. Pagsapit ng madaling araw, namilipit sa sakit ng tiyan si Elena.
Parang pinipilipit ang kanyang mga bituka at sinusunog ang kanyang sikmura. Pinagpawisan siya ng malamig at namaluktot sa malamig na sahig ng kanilang kwarto. Nagmakaawa siya kay Marco na tawagan ng anumang sasakyan para dalhin siya sa ospital dahil pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Ngunit nagtaklob lang ng kumot si Marco. Tiningnan lang siya nito ng may inis at sinabing sobrang mahal ng pamasahe ngayon dahil umuulan ng malakas. Inutusan siya nitong tiisin na lang ang sakit hanggang umaga para makapag-jeep o bus sila patungo sa klinika. Nang gumapang si Elena palabas ng pinto, nag-iisa sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa at halos mawalan ng malay habang naghihintay ng masasakyan sa madilim na kalsada, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tuluyang namatay. Naramdaman niyang para sa lalaking ito, ang kanyang buhay ay hindi katumbas ng ilang daang piso. Ang pagmamahal na inialay niya ay tinumbasan lamang ng kawalang pakialam. Kung naging kuripot lang sana si Marco, marahil ay titiisin ito ni Elena hanggang sa huli alang-alang sa sinumpaan nila sa simbahan. Maaari pa sana niyang bulagin ang kanyang sarili na baka balang araw ay magbabago rin ito. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit at mas madilim pa sa kanyang inaakala. Isang gabi, umuwing lasing na lasing si Marco. Halos hindi na ito makatayo ng tuwid at tuluyang nakatulog sa sopa sa sala. Habang nililinis ni Elena ang mga isinukang damit ng asawa na umaalingasaw sa baho ng alak, may nahulog na isang nakatuping papel mula sa bulsa ng paboritong jacket nito. Hindi ito resibo mula sa murang palengke na madalas nitong ipagmalaki. Resibo ito mula sa isang sikat at marangyang hotel sa baybayin ng Maynila. Nakasaad doon ang isang gabi sa isang napakamahal na kwarto, hapunan na may mamahaling karne at alak na umabot sa halos 40,000 piso. Ang lalaking binibilang ang bawat butil ng bawang at sibuyas sa kanilang kusina, ang lalaking ayaw gumastos para sa kanyang naghihingilong asawa, ay madaling nagtapon ng halos isang buwang sahod sa loob lamang ng isang gabi para sa isang lihim na kaligayahan. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Halos hindi siya makahinga. Binaligtad niya ang resibo. Isang mensaheng nakasulat gamit ang pulang kolorete sa labi ang sumalubong sa kanyang mga luhaan at pagod na mata. Salamat sa napakasarap na gabi, aking perpektong lalaki. Hiwalayan mo na agad ang matandang asawa mo para makapagsimula na tayo. Nagmamahal, Chloe? Parang sinakal si Elena. Umakyat ang matinding pagkahilo at pagduduwal sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang hinlalaki ng tulog na si Marco para buksan ang telepono nito. Bumungad sa kanya ang isang maruming mundo na matagal na palang itinatago ng kanyang asawa sa likod ng pagiging perpektong haligi ng tahanan. Mga larawang nagpapakita ng labis na kaligayahan kasama ang ibang babae, mga palitan ng mensaheng puno ng panunukso at mga plano para sa hinaharap. Hindi lang siya niloloko ng mga ito, pinagtatawanan pa nila ang kanyang mga sakripisyo. Ginamit ni Marco ang kanilang pinagsamang ipon sa bangko, ang perang pinaghirapan at pinagtipiran ni Elena mula sa kanyang walang katapusang pagbabantay sa botika para ibili ng mamahaling bag ang kanyang kabit. Nakita rin niya ang mensahe ni Marco na nangangakong uubusin muna nito ang pera mula sa negosyo ni Elena bago tuluyang bumili ng sarili nilang bahay para sa kanilang dalawa ni Chloe. Hindi sumigaw si Elena, hindi niya binasag ang mga gamit sa bahay o sinampal ang natutulog niyang asawa, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay nag-iba ng anyo, naging isang matigas at matalim na yelo, kasing lamig ng kailaliman ng karagatan. Binuksan niya ang kanyang laptop, tahimik na kinopya ang lahat ng mensahe, larawan at patunay ng mga transaksyon sa bangko. Ipapasok niya ito sa isang ligtas na lalagyan na siya lang ang nakakaalam. Sa gabing iyon, sumibol ang isang perpektong plano ng paghihiganti. Hindi siya gagawa ng iskandalo, hahayaan niyang maniwala si Marco na kontrolado nito ang lahat. Hahayaan niyang lumipad ito sa alapaap ng kasakiman kasama ang kanyang kabit at kapag nasa itaas na sila, doon niya mismo puputulin ang kanilang mga pakpak upang tuluyan silang bumagsak at maranasan ang sakit na higit pa sa kanyang naramdaman. At ang pinakamagandang pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang buwan nang biglang bumagsak ang katawan ng ina ni Marco. Si Aling Carmen ay nangangailangan agad ng operasyon sa atay para mabuhay.
Ang biyenang laging nangaalipusta kay Elena dahil hindi pa ito magkaanak, ang matandang palaging nagsasabi na walang silbi si Elena bilang asawa, ay biglang naging napakabait at tinawag siyang pinakamabuting manugang sa buong mundo. Nagpumilit ang matanda na manatili sa pinakamahal na kwarto sa ospital, humingi ng sariling nurse at nagpabili ng mga mamahaling pagkain araw-araw na tila isang reyna. Si Marco naman ay lumuhod pa sa harapan ni Elena sa gitna ng sala, umiiyak na parang bata, nagmamakaawang ipangutang ang botika para may ipambayad sa ospital. Ipinangako pa nitong magiging alipin siya ni Elena habang buhay kapalit ng pagligtas sa kanyang ina. Ginamit nito ang lahat ng matatamis na salita upang makuha ang awa ni Elena. Ngunit sa isang maliit na kagamitang pan-record ng boses na sadyang itinago ni Elena sa ilalim ng upuan ng kotse ni Marco, narinig niya ang isang nakakapanindig balahib na katotohanan. Rinig na rinig ang malinaw na boses ni Marco na nakikipag-usap sa kanyang kabit habang nagmamaneho. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Pagkatapos ng operasyon ni Mama, papipirmahin ko agad ng papeles para sa paghihiwalay ang tangang yon. Akala niya uutang ako para kay Mama, pero ang totoo, gagamitin ko ang pera niya pambayad sa bahay natin. Siya ang magbabayad ng lahat ng utang sa ospital. Tapos tayong dalawa, lilipad tayo sa ibang bansa para magsaya." Nang marinig iyon, ngumiti si Elena sa dilim ng kanyang kwarto. Isang perpektong plano na isip niya. Wala silang kaalam-alam na ang dokumentong sa pilitang ipinapirma ni Marco kay Elena, kamakailan lamang, na ang akala ng kanyang asawa ay isang kasunduan sa pangungutang para sa ospital, ay naglalaman ng isang nakamamatay na sugnay na hindi man lang binasa ng maigi ng sakim at nagmamadaling asawa. Ano kaya ang lihim na nilalaman ng dokumentong iyon na siguradong wawasak sa buong pagkatao ni Marco sa mismong araw na inakala niyang siya ay tuluyan ng malay? Balikan natin ang mga araw bago ang itinakdang operasyon ni Aling Carmen. Sa panlabas, si Elena ay ang larawan ng isang perpektong manugang at isang mapagmahal na asawa. Walang tulog siyang nag-aasikaso sa mga gamot, nagluluto ng masusustansyang sabaw at matiyagang nakikinig sa mga daing ng matanda na tila walang katapusan. Ngunit sa likod ng kanyang malumanay na ngiti, sa bawat paghaplos niya sa noo ng kanyang biyenan at sa bawat mabining pag-uusap nila ni Marco ay ang isang napakalamig at kalkuladong paghahanda. Pinatay na ni Marco ang puso ni Elena at ang natira na lamang sa loob ng kanyang dibdib ay ang pagnanasang makita itong magbayad sa lahat ng luhang ipinatak niya. Isang gabi, matapos painumin ng gamot ang kanyang biyenan, kinausap niya si Marco sa kanilang kwarto. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, marahil ay nakikipagpalitan ng matatamis na mensahe sa kanyang kabit na si Chloe. Umupo si Elena sa tabi nito, pinasadahan ng kamay ang sariling mukha upang magmukhang labis na pagod at gulong-gulo ang isip. Pilit niyang pinanginginig ang kanyang tinig. Sinabi niya kay Marco na dahil sa laki ng kakailanganing pera para sa operasyon ng atay at sa napakamahal na pribadong kwarto na hinihingi ni Aling Carmen, wala na siyang ibang magagawa kundi ang isanla ang kanyang botika. Idinagdag pa niyang kailangan niyang kumuha ng napakalaking pautang sa bangko na may mataas na interes para lang mapunan ang lahat ng gastusin bago at pagkatapos ng operasyon. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata. May halong lungkot at takot ang kanyang pagpapanggap. Ipinaliwanag niyang nanganganib ang kanyang negosyo. Kung sakaling bumagsak ang botika dahil sa bigat ng utang na ito, ayaw niyang madamay pa si Marco. Ayaw niyang kunin ng bangko pati ang kaunting na ipundar nilang dalawa bilang mag-asawa. Pinalabas niyang ginagawa niya ang lahat ng ito upang protektahan ang lalaki sa posibleng pagkalubog sa utang. Nakita ni Elena kung paano nagliwanag ang mga mata ni Marco kahit pilit nitong itinatago sa likod ng isang kunwaring pag-aalala. Ang lalaking palaging nakakapit sa bawat sentimo na ayaw gumastos ni isang kusing para sa sarili niyang asawa ay mabilis na kinain ng pain. Ang pagkamakasarili nito ang mismong bumulag sa kanyang paningin. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Elena, umaarteng tila isang nag-aalalang haligi ng tahanan, ngunit hindi nito maitago ang pagkagahaman sa kanyang tinig. Tinanong nito kung ano ang dapat nilang gawin upang masiguradong hindi siya madadamay sa mga utang na papasukin ni Elena.
Dito na inilatag ni Elena ang kanyang patibong. Inilabas niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento mula sa kanyang abogado. Ipinakilala niya ito bilang isang legal na hakbang, isang kasunduan sa paghihiwalay ng pananagutan sa ari-arian na hinihingi umano ng bangko bago maaprubahan ang malaking pautang. Pinalabas niyang kailangan nilang patunayan na ang utang ay personal lamang ni Elena at walang pananagutan si Marco o ang pamilya nito. Hindi nag-atubiling basahin ni Marco ang buong nilalaman. Nasilaw ito sa ideyang makakaligtas siya sa milyon-milyong pisong utang sa ospital. Nakita lang nito ang mga salitang nagpapawalang bisa sa kanyang pananagutan at mabilis pa sa 4:00 na kinuha ang ballpen upang pumirma sa bawat pahinang ituro ni Elena. Hindi man lang nito pinansin ang maliliit na letra sa 3 pahina, ang nakamamatay na sugnay na maingat na ipinasingit ni Elena sa kanyang abogado. Ang probisyon na malinaw na nagtatakda na kung sakaling mapatunayan ng pagtataksil o pangangalo niya ng sinuman sa kanila sa loob ng pagsasama, ang nagkasalang partido ay automatikong isusuko ang lahat ng kanyang karapatan sa anumang pinagsamang ari-arian at aakuin ng kabuang bigat ng lahat ng utang na ginawa sa panahon ng kanilang kasal. Bukod pa rito, may isa pang dokumentong pinirmahan si Marco na formal na nag-uurong ng kanyang karapatan bilang kasosyo sa kanilang pinagsamang bank account. Habang pinapanood ni Elena ang mabilis na pagkumpas ng ballpen ni Marco, gusto niyang humalakhak ng malakas. Ang kalayaan ng kanyang asawa, ang kayabangan nito, at ang mga pangarap nitong magpakaligaya kasama ang ibang babae ay nakatali na ngayon sa isang matibay na selyo. Kusang ibinigay ni Marco ang sarili nitong leeg sa bitayan. Lumipas ang mga araw at dumating ang inaabangang umaga ng operasyon. Maagang gumising si Marco. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hinalikan nito si Elena sa noo. Isang halik na amoy kasinungalingan, amoy pagtataksil na nagbigay ng kilabot sa balat ni Elena. Nagpanggap itong maalaga at sinabing wag nang sumama si Elena sa ospital dahil alam nitong puyat at pagod na pagod ito sa pag-aasikaso sa mga nakaraang araw. Ipinangako nitong siya na ang bahala sa lahat sa ospital at magpahinga na lamang ang kanyang asawa. Ang totoo, gusto lang nitong masolo ang oras upang malayang makatext at makausap ang kabit na si Chloe na balak nitong isama sa ospital sa oras na makalabas sa operating room ang kanyang ina. Nakita ni Elena ang palihim na pagngiti ni Marco habang nagtatype sa telepono bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Bit-bit nito ang ginintuang credit card na nakapangalan kay Elena, ang card na inaasahan nitong sasagot sa lahat ng napakalaking bayarin ng ospital. Pagkasara ng pinto, naglaho ang maamong mukha ni Elena. Pinalitan ito ng isang malamig at matapang na anyo ng isang babaeng handang bawiin ang kanyang dignidad. Mabilis siyang nag-impake ng kanyang mga mahahalagang gamit, mga alahas at mga dokumento. Hindi siya pupunta sa ospital upang maging alila. Pumunta siya ng diretso sa opisina ng kanyang abogado at pagkatapos ay sa main branch ng kanilang bangko. Sa loob lamang ng 2 oras, ginamit niya ang lahat ng dokumentong pinirmahan ni Marco. Inilipat niya ang lahat ng pondo mula sa kanilang joint account patungo sa isang hiwalay na account na siya lamang ang may kontrol. Ang perang pinaghirapan niya at planong nakawin ni Marco para sa kabit nito ay ligtas na ngayon sa kanyang mga kamay. At ang pinakahuling hakbang na kanyang ginawa bago pumunta sa spa upang magpahinga, ang pagtawag sa customer service ng credit card upang iulat na nawawala ito at ipablock ang lahat ng transaksyon, kabilang ang supplementary card na hawak ng kanyang asawa. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan, sa malamig at maingay na pasilyo ng ospital. Nakatayo si Marco sa harap ng kahera. Ang tunog ng makina na nag-decline sa card ay parang bombang sumabog at bumasag sa kanyang perpektong mundo. Paulit-ulit na sinubukan ng kahera ngunit palaging pula ang lumalabas sa screen. Medyo naiinis na ang empleyado dahil sa haba ng pila ng mga naghihintay na pasyente sa likuran ni Marco. Ipinaalam nitong nakablock ang card at kailangan ng panibagong paraan ng pagbabayad kung hindi ay ititigil nila ang pamimigay ng mga mamahaling gamot na kailangan ng kanyang ina pagkatapos ng operasyon. Namumuo ang malalaking patak ng pawis sa noo at batok ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang kanyang telepono upang tawagan si Elena. Hindi ito makontak. Nakapatay ang linya.
Sinubukan niyang buksan ang kanyang mobile banking app para tingnan ang kanilang pinagsamang ipon, umaasang makakapag-transfer siya kahit papaano pambayad ng inisyal na balanse para hindi siya mapahiya. Ngunit pagkabukas niya ng app, nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang balanseng inaasahan niyang aabot sa daan-daang libong piso ay naging zero, wala. Simot na simot, nanghina ang kanyang mga tuhod at halos mapakapit siya sa salamin ng kwetungan. Nasaan ang pera? Nasaan si Elena? Paano nangyari ito? Habang pilit niyang pinoproseso ang bangungot na unti-unting lumalamon sa kanya, isang matinis at pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa tahimik na labi ng ospital. Isang babaeng nakasuot ng maikling pulang damit, sobrang kapal ng makeup, may bitbit na malaking basket ng prutas at naglalakad na tila siya ang may-ari ng lugar. Ngumiti ng malapad ang babae at patakbong lumapit kay Marco. Hindi alintana ang dami ng tao sa paligid. Malakas nitong isinigaw ang mga salitang parang punyal na tumarak sa likod ni Marco. Kamusta ang operasyon ni mama natin, babe? Tuloy na ba ang paglipad nating bukas para sa selebrasyon? Nanigas ang buong katawan ni Marco. Dahan-dahan siyang lumingon sa likuran ni Chloe. Nakatayo doon, may ilang hakbang lamang ang layo at nakatingin ng diretso sa kanya ang kanyang mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan na nag-aabang ng balita tungkol sa operasyon ni Aling Carmen. Lahat sila ay nakatitig sa babaeng nakapula na tumawag sa kanya ng babe at mama natin. Ano ang gagawin ni Marco ngayong bukod sa wala na siyang pera ay nabunyag pa sa buong angka ng kanyang maruming lihim? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang maiingay na yabag ng mga nurse, ang mahinang pag-uusap ng mga pamilya sa paligid, ang mismong paghinga niya lahat ay tila nilamon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagtambol ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pakiramdam ni Marco ay binuhusan siya ng kumukulong yelo mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo roon si Chloe, ang babaeng pinangakuan niya ng marangyang buhay, ang babaeng pinagkagastusan niya ng milyon-milyong pisong ninakaw niya mula sa pawis ng kanyang asawa. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis, suot ang pulang bestida na binili rin niya gamit ang pera ni Elena. Ngunit para kay Marco ang ngiting iyon ay tila ngiti ng mismong kamatayan na sumusundo sa kanyang kaluluwa. Sa likuran ni Chloe, nakatayo ang buong angkan ni Marco, ang kanyang tita Flor na siyang pinakamatanda sa magkakapatid at kilala sa pagiging relihiyosa ay nanlalaki ang mga mata habang mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Si Tito Boy, ang kapatid ng kanyang ina, ay nakakunot ang noo, madilim ang mukha at naghihintay ng paliwanag. Ang kanyang mga pinsan na kanina lamang ay nag-aabang ng magandang balita tungkol sa operasyon, ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong gulat at pandidiri. Gusto sanang ibuka ni Marco ang kanyang bibig upang magsinungaling. Gusto sana niyang sabihin na hindi niya kilala ang babaeng ito, na baka nababaliw lang ito o nagkakamali ng taong nilalapitan. Ngunit natuyo ang kanyang lalamunan. Parang may nakabara ritong tinik na pumipigil sa anumang salitang nais niyang bitawan. Dahil sa katahimikan ni Marco, inakala ni Chloe na nahihiya lamang itong magpakilala. Buong gilas at kayabangan siyang naglakad palapit, itinulak ang ilang pinsan ni Marco na nakaharang sa kanyang daraanan at pumulupot sa braso ni Marco. Tita, tito mga pinsan, wag na po kayong magulat, matinis at masayang wika ni Chloe habang inihahaplos ang kamay sa dibdib ni Marco. Ako po si Chloe, matagal na po kaming nagmamahalan ni Marco. Ngayong tapos na ang operasyon ni Mama at sigurado namang babayaran ng tangang ex-wife niya ang lahat ng gastos dito, malaya na po kami. Bukas na bukas din po lilipad na kami papuntang Boracay para mag-celebrate. Isang malakas na singhap ang umikot sa buong pasilyo. Binitawan ni Tita Flor ang kanyang rosaryo at ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na sahig ng ospital ay umalingaw-ngaw na tila isang kulog. Anong ex-wife? Nanginginig ang boses ni Tita Flor habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Marco. Marco, ano ang sinasabi ng malanding babaeng ito? Nasaan si Elena? Nasaan ang asawa mong nagpapakahirap magtrabaho para mabuhay ang ina mo?
Bago pa man makasagot si Marco, sumingit na naman ng walang kaalam-alam na si Chloe. Natawa pa ito ng malakas, tila tuwang-tuwa sa sitwasyon. Ay naku tita, hindi niyo po ba alam? Matagal na po silang nag-aasikaso ng annulment. Ginamit lang po ni Marco yung matandang yon para may magbayad ng ospital at para makuha namin yung perang pambili ng bago naming kondo. Matalino po talaga tong babe ko. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Tito Boy. Isang malakas at dumadagundong na sampalang dumapo sa pisngi ni Marco. Napakala si Chloe sa pagkakapulupot sa braso ni Marco dahil sa lakas ng impact. Napasubsob si Marco sa counter ng kahera na mimilipit sa sakit habang dahan-dahang namumula at nangingitim ang kanyang pisngi. "Walang hiya ka, Marco!" Sigaw ni Tito Boy, bakas ang matinding galit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. "Napakawalang hiya mo!" Si Elena, na walang ginawa kundi alagaan ng pamilyang ito, na siyang nag-iisang bumubuhay sa inyong mag-asawa at nagtitiis sa ugali ng nanay mo, ipagpapalit mo lang sa isang pokpok na mukhang pera? At pinagmamalaki mo pa ang panggagamit mo sa asawa mo? Hayop ka! Nagsimulang mag-iyakan at magbulungan ang mga pinsan ni Marco. Ang ilan ay kumuha na ng kanilang mga telepono at nag-text marahil sa iba pang kamag-anak upang ibalita ang nakakahiyang eskandalong nagaganap. Pinagtitinginan na sila ng mga nurse, mga doktor at iba pang pasyenteng naghihintay sa lobby, wala nang itatago pa. Ang maskara ng pagiging perpekto at mabuting anak na matagal nang isinusuot ni Marco ay tuluyan ng nawasak, nagkadurog-durog sa harap ng maraming tao. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, muling kumatok ang kahera sa salamin upang makuha ang atensyon ni Marco. Walang pakialam ang ospital sa drama ng kanilang pamilya, ang mahalaga sa kanila ay ang bayad. "Sir Marco, pasensya na po sa abala, malamig ngunit mariing wika ng empleyada, pero tulad po ng sinabi ko kanina, nakablock po ang credit card ninyo. Kailangan po nating masettle ang 2 milyon at 500,000 piso ngayong oras na ito. Kasalukuyan pong nasa recovery room ang pasyente. Hindi po namin siya maililipat sa intensive care unit na nangangailangan ng maselang pagbabantay kung wala pong papasok na bayad. Buhay po ng ina ninyo ang nakasalalay dito." Lahat ay natigilan. Tumahimik ang paligid. Ang salitang 2 milyon at 500,000 piso ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanilang mga ulo. Napalunok si Marco. Tiningnan niya ang kanyang pamilya. Naghahanap ng awa, ngunit lahat ay umiwas ng tingin. Unti-unti niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Chloe. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ng perang ninakaw niya kay Elena. "Babe!" Nanginginig at basag ang boses ni Marco habang nakikiusap nakaharap sa babaeng kanina lamang ay nagyayabang sa harap ng kanyang pamilya. "Babe, yung binigay kong 5 milyong piso sa'yo noong 1 linggo, yung pambili natin ng kondo, pwede bang hiramin ko muna? Kailangan lang ni Mama. Nakapatay ang telepono ni Elena, ibinlock niya ang mga card ko. Wala akong pera ngayon. Utang na loob, tulungan mo muna ako." Nawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Chloe. Ang kanyang maamong mukha na puno ng kolorete ay biglang nag-iba ng anyo. Napalitan ito ng matinding pandidiri at pagkabigla. Umikot ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Marco mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. "Ano?" Malakas na sigaw ni Chloe, umaalingaw-ngaw sa buong ospital. "Ako ang pagbabayarin mo ng 2.5 milyong piso? Baliw ka ba? Akala ko ba mayaman ka? Akala ko ba kontrolado mo ang pera ng tangang asawa mo? Kinuha lang niya ang pera natin, Chloe. Wala na akong naiwan. Kahit piso, wala akong mahugot. Kaya parang awa mo na, ibalik mo muna yung pera. Kailangan mabuhay ni Mama." Lumuhod si Marco sa harap ni Chloe. Walang pakialam sa dangal, umiiyak at nakahawak sa laylayan ng pulang bestida ng babae. Malakas na sinipa ni Chloe si Marco palayo, dahilan upang mapadausdos ang lalaki sa malamig na sahig. Ibinagsak ni Chloe ang bitbit niyang malaking basket ng prutas sa mismong mukha ni Marco. Nagkalat ang mga mansanas, ubas at saging sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng natitirang dignidad ni Marco. "Wala akong ibibigay sa'yo!" Nanggagalaiting sigaw ni Chloe, ang mukha ay namumula sa galit. "Yung perang binigay mo sa akin, akin na yun. Bayad mo yun sa oras at ganda ko. Patay gutom ka pala."
Wala kang kwentang lalaki. Akala ko makakaahon na ako sa hirap kapag sumama ako sa'yo, tapos ngayon ako pa ang hihingian mo pambayad sa ospital ng nanay mong mamamatay na? Magsama kayo ng nanay mo sa impyerno! Hindi na lumingon pa si Chloe. Mabilis siyang naglakad palabas ng ospital. Ang matatalas at mabibigat na tunog ng kanyang takong ay tila nagdiriwang sa pagbagsak ni Marco. Iniwan niya ang lalaking nangakong magbibigay sa kanya ng mundo. Ngayong nalaman niyang wala na itong maibibigay kundi kahihiyan at utang. Naiwang nakadapa si Marco sa sahig, nakipagtitigan sa mga nagkalat na prutas. Umiiyak siya, humihikbi ng malakas. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa mga paa ng kanyang Tita Flor at Tito Boy. Tita, Tito, parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Mag-aambagan po muna tayo. Babayaran ko po kayo pangako. Magtatrabaho po ako araw-gabi. Iligtas lang natin si Mama. Humahagulgol niyang pakiusap habang nakahawak sa sapatos ng kanyang tiyuhin. Ngunit inalis ni Tito Boy ang kanyang paa. Tiningnan niya si Marco nang may matinding awa at puot. Marco, pinili mo ang landas na ito. Itinapon mo ang isang brilyante para mamulot ng basura. Wala kaming 2.5 milyon para itapon sa kapabayaan mo. At kahit na meron, hindi namin isusugal ang pera namin para tulungan ng isang lalaking walang bayag at walang konsensya. Ikaw ang gumawa ng gulo. Ikaw ang magbayad. Isa-isang tumalikod ang kanyang mga kamay-anak. Walang sino man ang tumulong sa kanya para tumayo. Walang sino man ang nag-abot ng panyo para punasan ang kanyang luha. Naglakad sila palayo, iniiwan si Marco na mag-isa sa gitna ng malaking lobby, nakalupasay, duguan ng puso, at walang-wala. Sir? Muling tumawag ang kahera, mas malamig at mas seryoso ang boses ngayon. Tatawag na po ba ako ng security para ipa-escort kayo palabas? O may tatawagan kayong magdadala ng pera dito ngayon din? Bago pa man makasagot si Marco, biglang nag-vibrate at tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang pamilyar na ringtone ang bumasag sa kanyang pag-iyak. Kinuha niya ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa screen, nakasulat ang pangalan ng nag-iisang taong makakapagligtas sa kanya ngayon, Elena. Pumintig ng mabilis ang puso ni Marco. May pag-asa pa, baka nagalit lang ito, baka pwede pa siyang humingi ng tawad. Pinunasan niya ang kanyang luha, huminga ng malalim at pinindot ang sagot. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Hello, Elena? Mahal ko, parang awa mo na. Ngunit bago pa niya maituloy ang pagmamakaawa, isang malamig at napakakalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala bilang kanyang asawa, kundi boses ng isang hukom na nagbababa ng hatol na kamatayan. Ano kaya ang sasabihin ni Elena na tuluyang tatapos sa kahuli-hulihang hibla ng pag-asa na pinanghahawakan ni Marco? Hello, Marco. 2 salita lamang, ngunit sapat na upang magpatayo sa mga balahibo ni Marco. Ang boses na narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang boses ng asawang kilala niya. Wala roon ang lambing na palagi niyang binabaliwala, wala ang pag-aalala na palagi niyang sinasamantala, at higit sa lahat, wala ang bulag na pagmamahal na naging sandata niya upang manipulahin ito sa loob ng 3 taon. Ang tinig ni Elena ngayon ay kasing lamig ng yelo, matalas at walang anumang bakas ng awa. Elena, asawa ko, tulungan mo ako. Pautal-utal na pagsusumamo ni Marco ang kanyang boses ay nanginginig at basag dahil sa walang tigil na pag-iyak. Nandito ako sa ospital. Kailangan ni Mama ng pambayad. In-block mo yata ang mga card, baka nagkamali lang ang bangko. Elena, maawa ka. Mamamatay ang nanay ko kapag hindi natin nabayaran ang 2.5 milyong piso ngayon din. Isang malamig at tuyong halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa telepono. Isang tawa na tila nanggagaling sa isang taong nanonood ng isang nakakatawang palabas. 2.5 milyong piso? Mabagal at may diing tanong ni Elena. Bakit ako ang hinihingian mo ng ganyang kalaking halaga, Marco? Hindi ba't nakaplano na ang lahat? Hindi ba't gagamitin mo lang ang tangang asawa mo para bayaran ng ospital ng nanay mo, tapos pagkatapos ng operasyon, papipirmahin mo na ako ng annulment papers para makalipad na kayo ng kabit mo papuntang Boracay?
Tila may isang malaking kamay na sumakal sa lalamunan ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan niya ang telepono. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa loob ng ilang segundo. Paano nalaman ni Elena ang tungkol sa annulment? Paano nito nalaman ang tungkol sa Boracay? Ang mga salitang iyon ay eksaktong mga salitang binitiwan niya kay Chloe sa loob ng kanyang sasakyan. Ilang araw lamang ang nakalipas. Elena, anong sinasabi mo? Wala akong kabit. Ikaw lang ang mahal ko. Nagkakamali ka ng iniisip? Nagkanda utal-utal na palusot ni Marco. Pilit na kumakapit sa kasinungalingan kahit alam niyang huli na ang lahat. May naninira lang sa akin. Maniwala ka sa akin, asawa mo ako. Huwag mo akong tawaging asawa. Halimaw ka! Biglang tumaas ang boses ni Elena, puno ng nag-aalab na puot at hinanakit na matagal niyang kinimkim. Huwag kang magpanggap na inosente, Marco! Dinig na dinig ko ang bawat halakhak ninyo ni Chloe sa loob ng sasakyan mo. Nabasa ko ang bawat mensahe ninyong dalawa. Nakita ko ang resibo ng hotel na pinagdalhan mo sa kanya na nagkakahalaga ng 40,000 piso para sa isang gabi. 40,000 piso, Marco! Habang ako, kinukwentahan mo ng 150 piso sa interes ng bangko, habang ako pinaglakad mo sa gitna ng bagyo habang namimilipit sa sakit ng tiyan dahil ayaw mong gumastos sa pamasahe papuntang klinika? Napapikit si Marco, ang mga alaalang iyon ay bumalik sa kanya na tila mga sampal sa kanyang mukha. Wala siyang maitanggi, alam ni Elena ang lahat, bawat detalye, bawat sentimo, bawat panlilinlang. Elena, patawarin mo ako. Pagmamakaawa niya, lumuluhod pa rin sa malamig na sahig ng ospital habang nakatingin sa mga taong nagdaraan. Nagdilim lang ang paningin ko. Lalaki lang ako, nagkakamali. Pero wag mo namang idamay si Mama. Walang kasalanan ang nanay ko. Tulungan mo na muna kami. Pagkatapos nito, gawin mo na ang gusto mo. Maghiwalay tayo kung iyon ang gusto mo, pero iligtas mo lang ang buhay ng nanay ko. Nanay mo na kinunsinti ang lahat ng panlalait mo sa akin? Nanay mo na alam palang may kabit ka pero tinawag pa rin akong walang kwentang manugang? Matigas na sagot ni Elena. Buhay mo, pera mo, responsibilidad mo. Tandaan mo ang mga dokumentong pinirmahan mo nung 1 linggo, Marco? Ang kasunduang akala mo ay magliligtas sa iyo sa utang? Muling kumabog ng mabilis ang dibdib ni Marco. Ang mga dokumento, ang makapal na folder na pinirmahan niya nang hindi man lang binabasa ang mga maliliit na letra dahil sa pagmamadali at kasakiman. Ipinaliwanag ni Elena sa kabilang linya. Bawat salita ay tila patalim na ibinabaon sa puso ng lalaki. Sa dokumentong iyon, pumayag kang isuko ang lahat ng karapatan mo sa ating pinagsamang pera, sa bahay, sa sasakyan, at sa negosyo, sa oras na mapatunayan ang iyong pagtataksil. At dahil hawak ko ang lahat ng ebidensya ng pangangalunya mo kay Chloe, automatikong nawalan ka na ng karapatan sa lahat ng naipundar natin. Wala kang nakuha ni isang kusing. At ang pinakamaganda sa lahat, nakasaad din doon na ikaw ang aako sa lahat ng personal mong utang at utang ng pamilya mo. Ang ibig sabihin, Marco, ang 2,250,000 pisong bill sa ospital na iyan ay pangalan mo ang nakataya, hindi ako. Hindi pwede iyon. Hindi ako pumayag sa ganyang kasunduan. Sigaw ni Marco, namumula ang mukha sa matinding galit at takot. Panlilin lang iyan, ididemanda kita. Idemanda mo ako gamit ang anong pera? Natatawang sagot ni Elena. Wala ka ng pera, Marco. Ang 5,000,000 piso na ninakaw mo sa joint account natin para ibili ng kondo ang kabit mo, nakuha ko na pabalik. Inilipat ko na sa sarili kong account bago pa man umisa ang araw na ito. Wala kayong kondo, wala kang kabit, wala kang asawa, wala kang pera. Naiwan ka sa ospital kasama ang nanay mong naghihingalo at ang isang napakalaking utang na hindi mo kayang bayaran habang buhay. Pinutol ni Elena ang tawag. Wala nang paalam, wala nang pag-asa. Napako ang tingin ni Marco sa itim na screen ng kanyang telepono. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag na iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Naramdaman niya ang matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga pader ng ospital ay tila unti-unting lumiliit at umiipit sa kanya. Nawala ang kanyang kayabangan. Nawala ang ilusyon ng pagiging isang perpektong lalaki. Siya ay isa na lamang talunan na gumagapang sa putik ng sarili niyang mga kasinungalingan. Sir Marco,
Nag-angat ng tingin si Marco. Ang kahera ng ospital, kasama ang dalawang matipunong guwardya, ay nakatayo na sa kanyang harapan. Wala na ang paggalang sa tono ng empleyada, pinalitan ito ng pagiging seryoso at mahigpit. Kailangan na po nating magkaalaman, mariing wika ng kahera. Kung hindi po kayo makakapagbayad ng 2,5 milyong piso ngayon, mapipilitan po kaming ilipat ang pasyente mula sa VIP suite patungo sa charity ward, sa pinakasikip na bahagi ng ospital kasama ng mga pasyenteng walang pambayad. At hindi po siya mabibigyan ng mga mamahaling gamot na inireseta ng doktor. Ilalabas din po namin ang pasyente sa lalong madaling panahon. Pumirma po kayo ng promissory note at ihahabla po namin kayo kapag hindi ninyo nabayaran ang balanse sa loob ng 1 buwan. Wala nang magawa si Marco. Nanghihina siyang tumango at pinirmahan ang papel na nagbabaon sa kanya sa napakalalim na hukay ng pagkakautang. Pagkaraan ng ilang oras, nakita niya ang kanyang ina. Mula sa marangyang kwarto na may malambot na kama, sariling telebisyon, at magandang tanawin, inilipat si Aling Carmen sa isang masikip at mainit na kwarto kung saan nakahiga ang 7 pang ibang pasyente. Amoy pawis, dugo at gamot ang buong paligid. Ang kanyang ina na bagong opera lamang at nanghihina ay umiiyak habang nakahiga sa manipis at matigas na kutsyon. Marco! Anak! Bakit ako nandito? Nasaan ang pribadong kwarto ko? Nasaan ang mga nurse ko? Nasaan si Elena? Humihikbing tanong ng matanda na mimilipit sa sakit ng tahi sa kanyang tiyan. Hindi makasagot si Marco. Umupo siya sa sahig sa tabi ng higaan ng kanyang ina, ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at umiyak ng walang katapusan. Ang lahat ng pinlano niya ay naglaho na parang bula. Ngunit habang lumilipas ang mga oras sa loob ng masikip na charity ward, ang labis na kalungkutan at awa sa sarili na nararamdaman ni Marco ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang kanyang mga luha ay natuyo, ang kanyang panginginig ay tumigil. Pinalitan ito ng isang maitim, nakamamatay, at nag-aalab na puot. Tiningnan niya ang kanyang ina na nagdurusa. Inisip niya ang buhay na sana ay tinatamasa niya ngayon sa Boracay kasama si Chloe. Inisip niya ang pagkapahiya niya sa buong angkan. At higit sa lahat, inisip niya si Elena na malamang ay nagdiriwang ngayon habang tinatamasa ang milyon-milyong pisong sana ay nasa kanyang mga kamay. Kasalanan ito ni Elena. Pabulong na wika ni Marco sa kanyang sarili. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi siya naging madamot, kung ibinigay lang niya ang pera, hindi sana mangyayari ito. Pinlano niya ito. Sinira niya ang buhay ko. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang social media account. Tiningnan niya ang daan-daang libong miyembro sa isang sikat na grupo ng mga netizens sa internet kung saan madalas pag-usapan ang mga iskandalo at kwento ng mga pamilya. Alam ni Marco kung paano gumagana ang isip ng mga tao sa social media. Alam niyang madali silang maawa sa mga lalaking umiiyak at sa mga matatandang may sakit. Alam niyang ang katotohanan ay madaling tabunan ng isang magandang gawa-gawang kwento ng pag-iyak at pagmamakaawa. Kung sinira ni Elena ang buhay niya sa pamamagitan ng batas, sisirain naman ni Marco ang buhay at reputasyon ni Elena sa pamamagitan ng husga ng publiko. Papalayasin niya ito sa sariling bayan, wawasakin niya ang negosyo nito at gagawin niya itong pinakamasamang babae sa buong Pilipinas. Nagsimulang mag-type si Marco ng isang mahaba at madamdaming post, kalakip ang larawan ng kanyang inang nakaratay sa masikip na charity ward. Paano niya gagamitin ang kasinungalingan upang sirain ang buhay ni Elena at uubra kaya ang maitim niyang plano laban sa isang babaeng handa na sa lahat ng laban. Nanginginig ang mga daliri ni Marco hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at pagkauhaw sa paghihiganti. Nakaupo siya sa gilid ng kalawanging kama sa charity ward, pinagmamasdan ang kanyang inang natutulog at humihingal dahil sa init ng kwarto. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghabi ng pinakamalaking kasinungalingan sa kanyang buong buhay. Ako po si Marco, isang hamak na empleyado na nagpapakahirap araw-araw para sa aking pamilya. Panimula niya sa kanyang post. Nandito po ako ngayon sa charity ward ng ospital, nakikiusap at nagmamakaawa para sa buhay ng aking ina na katatapos lamang operahan sa atay.
Ang asawa ko si Elena, isang sikat at mayamang parmasyutiko, ay iniwan kami sa mismong araw ng operasyon. Tinangay niya ang lahat ng ipon namin. Pinutol niya ang lahat ng linya ng komunikasyon at kinansela ang mga credit card dahil ayaw niyang gumastos para sa aking ina. Ipinagpalit niya kami sa kanyang pera at sa kanyang bagong kalaguyo. Ngayon, nanganganib mapalayas ang nanay ko sa ospital. Tulungan niyo po kami. Nasaan ang hustisya para sa mga mahihirap na tulad namin na inaapakan ng mga taong silaw sa salapi? Upang maging mas kapani-paniwala, kinuhanan niya ng litrato ang kanyang sarili na umiiyak sa tabi ng kanyang ina. Pinilit niyang magmukhang kaawa-awa, madungis at pagod na pagod. Ginising niya ng bahagya si Aling Carmen, at nang maintindihan ng matanda ang plano ng kanyang anak, kusang kinurot ng matanda ang sariling braso upang lumabas ang mga luha sa kanyang kulubot na muka. Isang perpektong larawan ng kaawa-awang mag-ina na pinagmalupitan ng isang walang pusong manugang. Pinindot ni Marco ang post. Sa bansang Pilipinas kung saan ang mga kwento ng pang-aapi at drama sa pamilya ay mabilis na umaalab sa social media, hindi nagtagal ay sumabog ang post ni Marco. Sa loob lamang ng isang oras, umabot ito sa 10,000 shares, naging 50,000, naging 100,000. Bumaha ang libo-libong komento mula sa mga taong hindi man lang inaalam ang kabilang panig ng kwento. Lahat ay nagalit kay Elena. Tinawag siyang demonyo, halimaw, walang kwentang asawa at sakim na babae. May mga naghanap sa kanyang social media accounts at pinuno ito ng mga pagmumura at pagbabanta. Hindi nagtagal, isang netizen ang nakapaglabas ng pangalan at eksaktong lokasyon ng botika ni Elena. Nararamdaman ni Marco muling pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat notification na pumapasok sa kanyang telepono, lumalaki ang kanyang ngiti. Akala mo ba maiisahan mo ko, Elena? Bulong niya sa sarili habang nagbabasa ng mga komentong nagpaplano ng boycott sa botika ng kanyang asawa. Luluhod ka rin sa akin. Iiyak ka at magmamakaawang bawiin ko ang post na ito kapalit ng pagbabayad mo sa ospital. Kinabukasan, isang magulong eksena ang sumalubong kay Elena pagdating niya sa kanyang botika. Ang salaming pinto ng kanyang negosyo ay tadtad ng pulang pintura. Nakasulat ng malalaki ang mga salitang mangkukulam, mukhang pera at mamatay tao. May isang maliit na grupo ng mga tao sa labas na sumisigaw at kinukuhanan ng video ang kanyang tindahan. Sa loob, nanginginig at umiiyak ang kanyang mga empleyado. Takot na takot silang buksan ang botika dahil sa mga natatanggap nilang tawag sa telepono na nagmumura at nagbabanta sa kanilang buhay. Huminga ng malalim si Elena, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip na magpanik, kalmado siyang lumapit sa kanyang head pharmacist. Niyakap ito ng mahigpit at sinabing, "Ilak niyo ang pinto. Umuwi muna kayo at magpahinga. Babayaran ko ng buo ang araw ninyo. Ako na ang bahala rito." Nang makaalis ang kanyang mga tauhan, naiwang mag-isa si Elena sa loob ng madilim na botika. Tinitigan niya ang mga pulang letra sa salamin. Nakaramdam siya ng kirot, hindi dahil sa paninira ni Marco, kundi dahil sa alaalang minsan ay ibinigay niya ang buong buhay at kinabukasan niya sa isang pamilyang handa siyang durugin ng ganito kabilis. Inalagaan niya ang matandang iyon, pinakain, binihisan at ito ang igaganti nila sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop habang nagkakagulo ang buong Pilipinas sa paghusga sa kanya. Pinapanood ni Elena ang isang Facebook Live na kasalukuyang ginagawa ni Marco mula sa ospital. Naka-live si Marco, hawak ang kamay ng kanyang ina na umiiyak sa harap ng kamera. "Elena, panawagan ni Marco, umaagos ang mga luha sa pisngi. Kung nanonood ka man, parang awa mo na. Bawiin mo na ang mga kasong isinampa mo. Bayaran mo na ang ospital. Huwag mo namang patayin ang nanay ko dahil lang sa galit mo sa akin. Nagpapakumbaba na ako sa buong mundo." Sa ilalim ng video, nakapaskil ang account number ni Marco, humihingi ng donasyon sa mga naawang netizens at pumapasok nga ang pera. Daan-daang libong piso na ang nakokolekta ni Marco mula sa mga taong nalinlang ng kanyang pag-iyak. Kumikita na siya sa mismong kasinungalingan niya. Napangiti si Elena, isang ngiti na kasing lamig ng talim ng kutsilyo. Akala ni Marco ay na-corner na niya si Elena. Akala niya ay sapat na ang public shaming upang sumuko ang kanyang asawa at ibigay ang lahat ng hinihingi nito.
Hindi alam ni Marco na ang pagdadala niya ng laban sa social media ay ang mismong naghukay ng kanyang sariling libingan. Gusto ni Marco ng malaking entablado, ibibigay iyon ni Elena sa kanya. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono ngunit hindi niya tinawagan si Marco, hindi rin siya tumawag sa kanyang abogado. Hinahanap niya sa kanyang contacts ang isang numero na ibinigay sa kanya ng isang kaibigan noong nakaraang buwan. Ito ang numero ng sikat na programa sa radyo at telebisyon, ang pinakamalaking sumbungan ng bayan na pinapanood ng milyon-milyong Pilipino araw-araw, isang programang walang inuurungan pagdating sa pagtuklas ng katotohanan. Nagring ang kabilang linya. Isang staff ng programa ang sumagot. "Magandang umaga po," malumanay ngunit matatag na wika ni Elena. "Ako po si Elena, ang babaeng tinatawag ngayon sa internet na demonyong asawa at walang kwentang manugang. Nais ko pong humarap sa inyong programa bukas ng hapon, ng live. Dala ko po ang lahat ng ebidensya, mga video, audio recording at bank statements na magpapatunay kung sino ang tunay na demonyo sa kwentong ito." Pumayag agad ang programa. Binigyan si Elena ng oras para sa susunod na araw. Habang patuloy sa pag-iyak at pagtanggap ng donasyon si Marco sa kanyang Facebook Live, hindi niya alam na ang oras niya ay bilang na. Ano ang mararamdaman ni Marco kapag napanood niya sa pambansang telebisyon ang pag-ere ng lahat ng kanyang malalaswang sikreto? At paano niya tatakasan ang galit ng milyon-milyong taong nalinlang niyang magbigay ng pera? Napakalamig ng hangin sa loob ng studio ng Katarungan ngayon, ang pinakasikat na programa sa telebisyon at radyo na tinatakbuhan ng mga Pilipinong naghahanap ng mabilis at walang preno na hustisya. Nakaupo si Elena sa isang malambot na silya, kaharap ang batikang tagapagbalita na si Sir Ricardo, isang lalaking kilala sa kanyang matalim na pananalita at walang kinikilingang pag-iimbestiga. Sa harap nila ay ang mga malalaking kamera na nagbo-broadcast ng live sa milyon-milyong manonood sa buong bansa, maging sa mga sumusubaybay sa internet mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isang malaking monitor sa itaas ng studio, nakabukas ang isang video call. Nakikita roon si Marco, nakaupo pa rin sa tabi ng kama ng kanyang ina sa charity ward. May hawak siyang panyo, panay ang puna sa kanyang mga matang namumula sa pagpapanggap na pag-iyak. Nang tawagan siya ng staff ng programa kaninang umaga at sabihing nais siyang i-feature ng Katarungan ngayon, halos tumalon sa tuwa si Marco. Inakala niyang tuluyan na siyang nanalo. Inakala niyang ang pambansang telebisyon ang magbibigay sa kanya ng mas maraming donasyon at tuluyang wawasak sa pangalan ni Elena. "Sir Ricardo, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa," panimula ni Marco. Nanginginig ang boses, pilit na ginagawang kaawa-awa ang sarili. "Ako po ay isang simpleng asawa lamang na naghangad na iligtas ang aking ina. Pero ang asawa ko po, tinangay ang aming pera at ipinagpalit kami sa kanyang kalaguyo sa mismong araw ng operasyon. Parang awa niyo na po, tulungan niyo po kami. Nanganganib pong itapon sa labas ng ospital ang nanay ko." Tahimik na nakinig si Sir Ricardo. Tumango-tango siya tila nakikisimpatiya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang nakatagong katotohanan. Tumingin ang sikat na tagapagbalita sa kamera at dahan-dahang nagsalita. "Napakabigat ng inyong pinagdadaanan, Marco. Ang sabihin mong tinangay ng asawa mo ang lahat ng pera ninyo para sa ibang lalaki ay isang napakaseryosong paratang. Sigurado ka ba sa lahat ng sinasabi mo? Handa mo bang isumpa sa ngalan ng buhay ng inang nasa tabi mo ngayon na bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay pawang katotohanan lamang?" Walang pag-aalinlangan, buong kayabangang sumagot si Marco. "Opo, Sir Ricardo, isinusumpa ko po. Kilala po ako ng mga katrabaho at kamag-anak ko bilang mabuting tao. Si Elena po ang sumira sa aming pamilya dahil sa kanyang kasakiman." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong studio. Huminga ng malalim si Sir Ricardo bago muling nagsalita, mas mabagal, mas madiin. "Kung ganoon, Marco, nais kong pakinggan mo ng mabuti ang panig ng ating natatanging panauhin dito sa studio. Gusto niyang sagutin ng harapan ng lahat ng mga paratang mo. Nahati ang screen sa telebisyon. Sa isang tabi ay ang mukha ni Marco na bakas pa rin ng pag-iyak. Sa kabilang tabi, dahan-dahang ipinakita ng kamera ang mukha ni Elena. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa.
Tuwid na tuwid ang pag-upo, kalmado ang mukha, at walang ni isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Hawak niya sa kanyang kandungan ang isang makapal na brown envelope. Nang makita ni Marco ang mukha ng kanyang asawa sa screen, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang panyong hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig ng ospital. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakikilabot na pamumutla. Namuyo ang malamig na pawis sa kanyang batok. Hindi niya inaasahan ito. Wala ito sa kanyang plano. Magandang hapon sa lahat ng nanonood at magandang hapon sa iyo, Marco. Malamig ngunit matatag na bati ni Elena. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Walang galit, walang sigaw. Tanging isang nakakatakot na katiyakan. Narinig ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Napanood ko kung paano mo ginamit ang nanay mo para makapanghingi ng donasyon sa mga inosenteng tao. Ngayon, oras na para malaman ng buong Pilipinas kung sino talaga ang biktima at kung sino ang tunay na halimaw. Elena, anong ginagawa mo dyan? Pautal-utal na tanong ni Marco. Ang kanyang mata ay palipat-lipat sa paligid, naghahanap ng matatakasan ngunit nakatutok sa kanya ang dalawang kamera ng ospital na pinadala ng network. Sir Ricardo, wag po kayong maniwala sa babaeng iyan. Mapanlin lang po iyan. Huwag kang mag-alala, Marco. Kalmadong sagot ni Sir Ricardo. Hindi kami naniniwala sa mga kwento lamang. Naniniwala kami sa ebidensya. Miss Elena, maaari mo na bang ipakita sa amin ang iyong mga dala? Dahan-dahang binuksan ni Elena ang brown envelope. Inilabas niya ang mga dokumentong may tatak ng bangko. Ipinakita niya sa camera ang bank statement na nagpapatunay na ang lahat ng laman ng kanilang joint account ay galing lamang sa kanyang personal na negosyo at wala ni isang kusing ang inihulog ni Marco doon. Sunod niyang inilabas ang mga resibo mula sa mamahaling hotel, mga larawan ni na Marco at Chloe na naghahalikan sa isang resort at ang patunay ng paglilipat ng 5 milyong piso ni Marco sa bank account ng kabik nito bilang pambili ng kondo. Bawat papel na inilalabas ni Elena ay tila isang malakas na sampal na dumadapo sa mukha ni Marco sa harap ng buong bansa. Sa ilalim ng live broadcast, ang numero ng mga nanonood ay umabot na sa 5 milyong tao. Ang comment section na kanina lamang ay puno ng pagkaawa kay Marco at puot kay Elena, ngayon ay bumaliktad ng napakabilis. Demonyo ka palang lalaki ka. Ibalik mo ang donasyon namin, manloloko. Ipakulong iyan, estapador. Pero hindi pa natatapos si Elena. Ang pinakamatinding pasabog ay hindi ang mga papel, kundi ang isang maliit na USB na ibinigay niya sa staff ng programa. Sir Ricardo, wika ni Elena. Nakatitig ng diretso sa mata ni Marco sa screen. Ang susunod ninyong maririnig ay ang pag-uusap ng asawa ko at ng kanyang kabit na si Chloe sa loob mismo ng coaching binabayaran ko buwan-buwan. Nangyari ang pag-uusap na ito 1 linggo bago ang operasyon ng kanyang ina. Pinindot ng direktor ang play button, umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas ang malinaw na boses ni Marco. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Pagkatapos ng operasyon ni Mama, papipirmahin ko agad ng papeles para sa paghihiwalay ang tangang yon. Akala niya uutang ako para kay Mama, pero ang totoo, gagamitin ko ang pera niya pambayad sa bahay natin. Siya ang magbabayad ng lahat ng utang sa ospital, tapos tayong dalawa, lilipad tayo sa ibang bansa para magsaya. Sinundan ito ng malakas at malanding halakhak ni Chloe. Ang bawat salita ay tila pumapatay kay Marco ng paulit-ulit, napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang nanay niya na nakahiga sa kama, na nakarinig din ng broadcast mula sa radyo sa charity ward, ay dahan-dahang napabangon at napatingin sa kanyang anak nang may matinding gulat at pandidiri. Ginamit at isinugal pala ni Marco pati ang buhay ng kanyang ina para lamang makapagpakaligaya kasama ang isang kabit. Hindi totoo iyan, peke iyan. Sigaw ni Marco, umiiyak na ngayon ng totoo. Ang mukha ay basang-basa ng pawis at luha ng matinding kaba. AI iyan, gawa-gawa lang nila iyan para sirain ako. Sir Ricardo, maniwala kayo sa akin. Habang nagpupumilit si Marco na isalba ang kanyang sarili mula sa nagliliyab na apoy na siya mismo ang nagsindi, biglang itinaas ni Sir Ricardo ang kanyang kamay upang patigilin ang lalaki.
Ang tagapagbalita ay may hawak na isang earpiece, nakikinig sa sinasabi ng kanyang direktor mula sa control room. Napakunot ang noo ni Sir Ricardo, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marco, gusto ko sanang maniwala na peke ang audio na ito at gawa-gawa lamang ng teknolohiya, wika ni Sir Ricardo. Ngunit mayroon tayong isang mahalagang tawag na kakapasok lamang sa ating linya. Isang taong nanonood din ngayon ng ating live broadcast. Ayon sa ating staff, nais daw niyang linawin ang kanyang pangalan at sabihin ang buong katotohanan dahil ayaw niyang madamay sa kasong isasampa laban sa iyo. Nanigas si Marco. Parang yelo ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Huwag, pakiusap, huwag, bulong niya sa sarili. Maaari ba nating marinig ang nasa kabilang linya? Tanong ni Sir Ricardo. Hello, magandang hapon. Kayo po ay naka-live sa buong Pilipinas. Sino po sila at ano ang nais nilang sabihin kay Marco? Mula sa speaker sa loob ng studio, isang pamilyar na boses ng babae ang narinig. Isang boses na nanginginig sa takot ngunit may halong matinding galit. Ano ang mga salitang bibitawan ni Chloe sa pambansang telebisyon? At paano ito magiging huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Marco? Hello Sir Ricardo, ako po si Chloe. Ang tinig na umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng studio ay basag at puno ng paghikbi, ngunit para kay Marco ito ay kasing talim ng isang itak na direktang humihiwa sa kanyang lalamunan. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan sa gilid ng higaan ng kanyang ina. Gusto niyang isigaw na putulin ng linya na huwag pakinggan ang babaeng ito, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinakasan ng boses. Nakatitig lamang siya sa screen ng kanyang telepono kung saan naka-live ang broadcast. Nanlalaki ang mga mata naghihintay sa tuluyang pagguho ng kanyang buhay. Miss Chloe! Kalmadong tugon ni Sir Ricardo. Naka-live po tayo ngayon sa buong Pilipinas. Batid naming naririnig ninyo ang usapan dito sa studio. Ano po ang nais ninyong linawin tungkol sa mga paratang ni Marco? Sir Ricardo, patuloy na umiiyak si Chloe, isang pag-iyak na hindi nagmumula sa pagsisisi kundi sa matinding takot para sa sarili. Nais ko pong sabihin sa buong Pilipinas na walang katotohanan ang mga sinasabi ni Marco. Totoo po ang audio recording na pinatugtog ninyo. Hindi po iyon peke o gawa ng AI. Ako po mismo ang kausap niya ng araw na iyon sa loob ng kanyang sasakyan. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga pasyente at bantay sa loob ng charity ward kung saan naroon si Marco. Lahat ng mata ay nakatutok ngayon sa kanya, puno ng pandidiri at pagkasuklam. Miss Chloe, maaari mo bang ikwento sa amin kung ano ang tunay na plano ni Marco? Ang tanong ni Sir Ricardo. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa monitor kung saan nakikita ang pamumutla ni Marco. Sir, nalinlang din po ako ng lalaking iyan! Depensa ni Chloe, pilit na inilalayo ang sarili sa apoy na sumusunog kay Marco. Nagpakilala po siyang mayaman. Sabi niya, siya ang may-ari ng mga botika at ang asawa niya ang nanggagamit sa kanya. Hindi ko po alam na ninanakaw lamang niya ang perang ibinibigay niya sa akin mula sa bank account ng asawa niya at tungkol po sa operasyon ng nanay niya. Totoo po. Linano niya pong ipasa ang lahat ng bayarin sa ospital kay Miss Elena, tapos ay hihiwalayan niya ito para makasama ako at makuha ang kondo na binili niya gamit ang nakaw na pera. Ginamit niya po ang sarili niyang ina para makapagnakaw sa kanyang asawa. Wala na basag na ang maskara ni Marco. Ang natitirang hibla ng kanyang pag-asa na mabaliktad ang sitwasyon ay tuluyan ng pinutol ng babaeng pinag-alayan niya ng lahat. Ngunit hindi pa tapos si Chloe. Miss Elena, nanginginig na panawagan nito mula sa kabilang linya. Parang awa niyo na po, huwag niyo na po akong isama sa idedemanda ninyo. Ibinalik ko na po ang mga susi ng kondo. Wala na po akong kinuha ni isang kusing. Isa rin po akong biktima ng kasinungalingan ng lalaking iyan. Isang patay gutom na nagpanggap na mayaman para makapanloko ng babae. Pinatay ni Chloe ang linya. Ang mga huling salita nito ay umaalingaw-ngaw sa buong charity ward. Patay gutom, manloloko. Dahan-dahang lumingon si Marco sa kanyang ina. Si Aling Carmen na kanina lamang ay nakikipagsabwatan sa kanya upang umiyak sa harap ng kamera at manghingi ng donasyon. Ngayon ay nakatitig sa kanya ng may matinding takot at kabiguan.
Ang matanda, sa kabila ng sariwang tahi sa kanyang tiyan, ay pilit na iniangat ang kanyang nanginginig na kamay. Ikaw! Nahihirapang huminga na bulong ng kanyang ina, ang mga luha ng tunay na pighati ay umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Ginamit mo ako? Ipinagpalit mo ang buhay ko para sa isang babae? Ninakawan mo ang asawa mong nag-aruga sa akin para makapagpakaligaya ka? Mama! Hindi po totoo iyan. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Marco, gumagapang palapit sa una ng kanyang ina. Ngunit tinabig ni Aling Carmen ang kamay ni Marco. Ang natitirang lakas ng matanda ay ginamit niya upang itulak ang kanyang sariling anak. Hayop ka! Humahagulgol na sigaw ng matanda, namimilipit sa sakit ng operasyon at sakit ng pagkakanulo. Pinalaki kita para maging mabuting tao. Ipinagmalaki kita sa buong angkan natin. Tapos ngayon ipapahamak mo ako dahil sa kalibugan at kasakiman mo. Lumayas ka sa paningin ko. Wala akong anak na demonyo. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga bala na tumagos sa dibdib ni Marco. Napasubsob siya sa sahig, humahagulgol, kinakalmot ang sariling mukha sa labis na pagsisisi at kahihiyan. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang pamilya. Itinakwil siya ng kanyang kabit at ngayon itinakwil siya ng mismong inang ginamit niya para sa kanyang maitim na balak. Sa loob ng studio, nanatiling kalmado at tuwid ang pag-upo ni Elena. Pinanood niya ang pagguho ng lalaking sumira sa kanyang tiwala sa loob ng 3 taon. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na kapayapaan ng isang taong nakamit na ang hustisya. Marco? Muling nagsalita si Sir Ricardo, ang boses ay matigas at walang bahid ng simpatiya. Napanood ng buong Pilipinas ang katotohanan. At mayroon pa akong isang napakahalagang anunsyo para sa iyo at sa lahat ng nanonood. Napatingala si Marco sa screen ng kanyang telepono, basang-basa ng luha at uhog ang kanyang mukha. Ang ginawa mong panlilinlang sa social media kanina upang makakuha ng donasyon mula sa mga naaawang netizens ay isang malinaw na kaso ng estafa at cybercrime. Mariing pahayag ni Sir Ricardo. Dahil sa ginawa mong panluloko sa pambansang saklaw, nakipag-ugnayan na ang aming network sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Kasalukuyan na silang papunta diyan sa ospital upang imbestigahan ka at ipa-freeze ang bank account na ginamit mo sa pangongolekta ng donasyon. Hindi mo makukuha ni isang sentimo sa perang ibinigay ng taumbayan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pulis! Estafa! Kulungan! Parang gumuho ang semento sa kanyang kinatatayuan. Hindi! Si Ricardo, parang awa nyo na. Ibabalik ko ang pera. Huwag nyo akong ipakulong. Nagmamakaawa si Marco habang nakaluhod sa harap ng kamera ng kanyang telepono, pinagsusuntok ang sariling hita sa matinding desperasyon. Elena, asawa ko, parang awa mo na, tulungan mo ako. Bawiin mo na ang lahat, wala na akong pupuntahan. Muling nahati ang screen, tinitigan ni Elena si Marco ng tuwid. Walang ngiti sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tagumpay. Huwag mo akong tawaging asawa, Marco. 3 taon. 3 taon kong tiniis ang pagmamalupit mo, ang pagbibilang mo sa bawat butil ng bigas na sinusubo ko, ang pagpapabaya mo sa akin habang naghihingalo ako sa sakit. Ibinigay ko ang lahat. Pero itinuring mo akong alipin at pinagkakitaan para mabili mo ang kaligayahan mo sa piling ng iba. Huminga ng malalim si Elena. Tila ibinubuga ang lahat ng bigat na daladala niya sa kanyang dibdib. Ngayon, nararanasan mo na ang impyernong ikaw mismo ang gumawa. Inubos mo ang buhay ko, kaya inubos ko ang lahat ng sa iyo. Maiiwan ka dyan na walang pera, walang pamilya, walang dignidad, at may nakapatong na kasong kriminal. Ito ang huli nating pag-uusap, Marco. Mabulok ka sa kulungan kasama ang lahat ng kasinungalingan mo. Tumayo si Elena mula sa kanyang silya, yumukod ng bahagya kay Sir Ricardo bilang pasasalamat at tuluyang naglakad palabas ng frame ng kamera. Iniwan niya si Marco na sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa sa kawalan. Napuno ng mga komento ng tagumpay at pagdiriwang ang social media. Ang mga taong kanina ay bumabatikos kay Elena ngayon ay nagbubunyi para sa kanyang katapangan.
Samantala, sa charity ward dumating na ang mga gwardiya ng ospital kasunod ang 2 pulis na nakauniforme. Tumayo sila sa tabi ni Marco, naghihintay na matapos ang broadcast upang imbitahan ito sa presinto. Ngunit bago pa man tuluyang patayin ni Sir Ricardo ang live broadcast, may isang nurse na lumapit kay Marco. Nanginginig ang kamay ni Marco nang abutan siya ng nurse ng isang makapal na brown envelope na may selyo ng isang sikat na law firm. Sir Marco, may nagpapabigay po, galing po sa abogado ni Miss Elena para raw po sa inyo at sa nanay ninyo. Tinitigan ni Marco ang envelope na tila isa itong bomba na anumang oras ay sasabog sa kanyang mukha. Akala niya ay naibigay na ni Elena ang pinakamatinding parusa. Akala niya ay wala nang isasama pa ang araw na ito matapos siyang iwan ng kabit niya, itakwil ng ina niya at ipaaresto ng taong bayan. Nanginginig ang kanyang mga daliring dahan-dahang pinunit ang selyo ng envelope. Ano ang huling regalong iniwan ni Elena na tuluyang tatapos at wawasak sa huling hibla ng katinoan ni Marco? Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang dahan-dahang pinupunit ang selyo ng brown envelope. Ang bawat kaluskos ng papel ay tila kuko na humihila sa kanyang kaluluwa pababa sa impyerno. Inilabas niya ang laman nito. Hindi ito isang simpleng dokumento ng kaso o isang pangkaraniwang sulat mula sa abogado. Ito ay isang makapal na bungkos ng mga papel na naglalaman ng mga nakaprint na spreadsheet, eksaktong-eksakto sa format ng Excel file na ginamit niya noong unang gabi ng kanilang pulot gata upang kwentahin ang bawat sentimong dapat bayaran ni Elena. Ngunit ang mga nakasulat dito ay hindi na tungkol sa hati nila sa kuryente o tubig. Ito ay isang detalyadong listahan ng lahat ng kanyang panlalamang. Nakasulat doon ang 150 pisong interes sa bangko na sa pilitan niyang kinuha. Nakalista ang 20 pisong siningil niya nang kainin niya ang pritong manok ni Elena. Nandoon ang presyo ng bawat luhang pinatak ni Elena noong gabing pinaglakad niya ito sa gitna ng bagyo papuntang ospital. Nandoon ang 40,000 pisong ginastos niya sa hotel kasama si Chloe. Nandoon ang 5 milyong pisong ninakaw niya para sa kondo. At sa pinakahuling pahina, nakasulat ng malalaki at pulang letra ang kabuuang halaga ng lahat ng utang na kailangan niyang bayaran kay Elena, kabilang ang danyos perjuisyo para sa 3 taong pang-aabuso sa emosyon at pinansyal. Isang halagang aabot sa 10 milyong piso. Sa ilalim ng numero ay may isang maikling mensahe na mismong si Elena ang sumulat. Siningil mo ako sa bawat butil ng bigas na kinain ko. Ngayon, sisingilin kita hanggang sa kahuli-hulihang patak ng iyong dugo. Bayaran mo ito hanggang sa huling sentimo o mabulok ka sa selda habang buhay. Nabitawan ni Marco ang mga papel, nagkalat ang mga ito sa maruming sahig ng charity ward, tinatapakan ng mga nurse at ng mga pulis na nakatayo sa kanyang harapan. Wala na siyang lakas upang pulutin ng mga ito. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Lumapit ang isang pulis, hinawakan ang kanyang braso at ipinulupot ang malamig na posas sa kanyang nanginginig na mga pulso. Naramdaman ni Marco ang bigat at lamig ng bakal na iyon na unti-unting pumipigil sa kanyang kalayaan. Tumingin siya sa kanyang ina, naghihintay ng kahit huling sulyap ng pag-asa o awa. Ngunit si Aling Carmen ay nakatalikod na sa kanya, nakaharap sa malamig na pader ng ospital, humahagulgol at niyayakap ang sarili sa labis na kahihiyan at kalungkutan. Hindi man lang nito tiningnan ang pag-alis ng kanyang anak. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng charity ward, dumaan siya sa mismong lobby kung saan siya nagyabang ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Ngayon, ang mga taong nakatingin sa kanya ay hindi na nag-aabang ng balita tungkol sa operasyon. Pinagtatawanan siya ng mga ito. May mga naglalabas ng telepono upang kunan siya ng video, may mga sumisigaw ng manloloko at magnanakaw. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Umiiyak ng walang tunog, habang ang kanyang mundo ay tuluyang nagdidilim sa likod ng rehas na bakal ng sasakyan ng mga pulis. Lumipas ang 6 na buwan. Napakainit ng sikat ng araw sa mga kalsada ng Maynila. Ang aspalto ay tila nagbabaga at sumusunog sa anumang balat na madikit dito. Isang lalaki, payat na payat, maitim at amoy araw, ang nagtutulak ng isang lumang kariton na puno ng mga basyo ng bote at karton. Si Marco.
Matapos makapagpiyansa dahil sa tulong ng isang malayong kamag-anak na naawa sa kanya, lumabas siyang walang-wala, na-freeze ang lahat ng kanyang bank accounts, nawalan siya ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay nakatatak na bilang isang estapador kaya walang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya. Ang pamilya niya ay tuluyan na siyang itinakwil. Ang kanyang ina ay inuwi na sa probinsya at pinagbawalang makipag-usap sa kanya. Si Chloe ay naglaho na parang bula. Upang hindi mamatay sa gutom, napilitan siyang mamasura at magkalkal sa mga basurahan ng mga restaurant. Ipinarking ni Marco ang kanyang kariton sa gilid ng isang convenience store. Umupo siya sa mainit na semento at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lamog at malapit ng mapanis na tinapay na napulot niya kanina. Habang inunguya niya ang matigas na tinapay, tumulo ang isang patak ng luha mula sa kanyang maruruming mata. Naalala niya ang maiinit na sabaw na niluluto ni Elena tuwing umuulan. Naalala niya ang malambot na kama, ang malamig na aircon at ang buhay na itinapon niya dahil lamang sa kasakiman at pag-aakala na mas matalino siya kaysa sa babaeng nagmamahal sa kanya. Tumayo siya upang ipagpatuloy ang pagtutulak ng kariton. Pagdating niya sa isang malaking intersection sa Bonifacio Global City, huminto siya dahil pumula ang ilaw ng trapiko. Nagpunas siya ng pawis gamit ang kanyang maruming damit. Sa kanyang harapan, huminto ang isang napakakinis at kumikinang na pulang sports car. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Napatulala si Marco. Tila huminto ang ikot ng mundo at nawala ang ingay ng mga busina sa paligid. Sa loob ng mamahaling sasakyan, nakaupo si Elena. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit, may mamahaling salamin sa mata, at ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin mula sa aircon ng sasakyan. Napakaganda niya! Napakalaya! Kumikinang siya sa tagumpay. Wala nang bakas ng pagod at lungkot na palaging nakaguhit sa kanyang mukha noong sila ay magkasama pa. Siya ngayon ay larawan ng isang babaeng nabawi ang kanyang kapangyarihan at pagpapahalaga sa sarili. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang kariton. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakalakas. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa pulang sasakyan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumuhod sa aspalto at humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na nagsisisi na siya sa lahat ng kasalanan niya, na handa siyang maging alipin nito mapatawad lamang siya. Ibukan niya ang kanyang natutuyong mga labi. Elena! Bulong niya. Isang tinig na paos at puno ng matinding panghihinayang. Lumingon si Elena sa direksyon ng bintana. Nakita niya ang lalaking madungis, nakayapak at mukhang pulubi na nakatayo ilang metro mula sa kanyang sasakyan. Tinitigan niya si Marco sa loob ng 2 segundo. Walang galit sa kanyang mga mata, walang lungkot, walang awa. Tiningnan lamang niya ito na parang isang basurang nakaharang sa kalsada na hindi man lang karapat-dapat bigyan ng atensyon. Ngumiti si Elena, inayos ang kanyang salamin at muling ibinaling ang tingin sa tuwid at maluwag na kalsada sa kanyang harapan. Nag-iba ang kulay ng ilaw ng trapiko. Umugong ng napakalakas ang makina ng sports car. Sa isang iglap, humarurot ang sasakyan palayo, iniiwan si Marco na binalot ng makapal na usok at alikabok ng kalsada. Napasubsob si Marco sa mainit na aspalto. Kinamot niya ang kanyang dibdib na parang pinupunit mula sa loob. Humagulgol siya ng napakalakas, isang iyak ng tao na alam na wala nang babalikan at wala nang pag-asa. Ang hangin ay dumaan, tinangay ang kanyang mga luha, ngunit hindi kailanman matatangay ang bigat ng kanyang konsensya. Habang nagpapatuloy ang takbo ng buhay sa syudad, naiwan si Marco sa putik ng kanyang sariling mga desisyon. Sa huli, hanggang kailan kaya dadalhin ni Marco ang sumpa ng kanyang sariling kasakiman? At sino kaya ang susunod na sisingilin ng tadhana sa mga kasalanang inakala nilang walang nakakakita?